Hello guys. So ako ay pauwi na, out sa duty naman. So grabe no. Negative ano ngayon, negative 7 ang temperature. So hanggang bukas ano pa yan, magni-negative 18. So walking lang tayo kasi walang sasakyan. Baon na tayo kape oh, habang naglalakad para to keep warm. To keep warm daw yung chant, you know. Yan po yung store. Welcome to McDonald's. Yan, walking lang tayo guys. Mamaya mangalay natin yung kamay natin sa kakahawak ng ng cellphone. So hindi to kape, tea, peppermint tea. O di ba? Kasi mamaya hindi tayo makatulog, no. So kailangan natin ng pampainit lang habang naglalakad. Di ba? So yan po yung paligid. Yung paligid namin, no. Makikita mo puro na snow. So pindot mo tayo sa ating pinsan. Yun, at saktong-sakto ay nag-go na rin. Go na, go. So kailangan lang talaga kailangan lang talaga dito, tiyagaan lang, no. Maganda dito dahil 4 yung season. So maka-experience ka ng lamig during winter, katulad ngayon. So late na nga yung pagpatak ng snow kasi mostly November meron na. Dati nga kasi dito yung mga bike lane November 1 na talaga, dapat wala na nagbabike. Por dito din nga mo pamatak talaga yung snow na ganito kakapal, December na. So sabi nila is late na rin talaga ang snow. So maganda dito guys kasi dahil tawag ito, yung dinadaanan ng bike lane at saka ng tao, may nagbubuldos ito. Wait lang. Yan. So kung makikita nyo, so yan po yung daanan ng sasakyan na highway. Di ba ang linis? Ang kapal ng kapal ng snow sa gilid. Dito bike at saka tao. Pero kaso lang ganito pag bike madulas. Mahirap na mag bike pag ganito kasi. Pero may nagbabike, nakakita ako kanina. Puro for the safety na lang din, huwag na mag bike. Kasi ganitong klaseng ganitong klaseng yellow, pag tinanggal to yung snow, tapos dito sa baba matigas, madulas. So hindi katulad dyan sa highway, tingong linis kasi may naglilinis talaga. So ito yung daanan ng tao, at least nalilinis nila. So maganda ang so tingnan mo tawag ito, puro puti, pero at least ngayon hindi pa to siya gaano ka hindi pa to gaano ka kapali ang snow kasi nga nag-stop na ngayon. Bukas bababa ang temperature. Yan. So balik tayo sa ating chika minutes. And then pag after naman ng winter, maranasan mo naman tag-ulan, pero hindi katulad dyan sa Pinas guys na pag umulan dyan talaga is todo talaga ulan, no? Yung bagyo, mga bagyo talaga dyan na todo. Taglit lang kasi nagtapon yung nagtapon sa kamay ko yung tea. Habang naglalakad, pagdating mamayain doon sa bahay, ang ganito cold na yun kasi negative 7 ngayon negative 7 degrees. Try natin. Pag sobrang lamig pala, hindi mo maramdaman yung init sa sa labi mo nangingisay kasi yung bunganga mo kaya tumigop ka ng ganito, hindi mo ramdam yung init Tapos ramdam mo yung init sa tiyan mo pagbaba ng ang iniinom mo. Laban lang. Ito yung buhay natin sa Canada pag nag-abroad ka. Tapos sabi nga nila maswerte ka nakarating dito. Totoo naman guys, maswerte ka. So dami rin ang nagsasabi na huwag kang mag-Canada dahil scam. Siguro kung mayaman ka na sa Pinas, may sarili ka ng lupa, bahay, negosyo. Meron kasi iba na nangungutang, binibinta yung ari-arian or nagbinta sila ng ganun para makapunta dito, gumagastos sila ng milyon. Pag kasi yan guys, kung yung student yung pathway mo, yun talaga, kailangan mo talaga ng milyon. Kasi nga, student pathway, mag-aaral ka dito, hanap ka pa ng boarding house mo, tapos hanap ka pa ng school,
So siyempre di ba mahirap. And then pagdating mo dito, hindi ka sanay sa trabaho, yun mahirapan ka talaga. Kaya kung mayroon ka naman talaga dyan ari-arian, may kaya ka naman, and then may business ka, pagpatuloy mo na lang. Huwag ka na mag-abroad, di ba? Huwag ka na lang pumunta dito sa Canada kasi may mga ibang sabi. Pero kung katulad sa amin na mahirap, no? Pinanganak kang mahirap, wala kang kakayahan dyan sa Pinas, so napakaswerte sa amin pag nakarating kami dito kasi nga yung trabaho mo dyan, kahit manager ka, hindi pa rin sapat. Kaya sabi ko nga, jer lang, walang money, di ba? Jer, walang money. Hoy, manager! Hindi, jer lang, walang money. Di ba? Kaya, sa amin, napakaswerte. Lalo sa amin na hindi kami gumastos ng malaki para makapunta dito. Kaya swerte rin kami sa IPAMS na nakarating kami dito sa Canada. Selain tumulong, especially din sa amin employer. So, napaka-thankful na nakarating kami dito. So yun na guys, no, di ba? Kailangan talaga nating puhunan natin dito is sipag, tiyaga at lakas daw ng loob, para maka ka dito, survive. So pag ikaw ay hindi talaga sanay sa lamig, so wag mo nang pangarapin na makapunta ditong country lalo sa mga malalamig na country. Like dito, kasi pag hindi ka talaga sanay sa lamig, mahirapan ka. Ako naman okay ako nang tawag dito, nagpa-practice na kasi ako nung dati bago pumunta. Sa lamig naman okay naman, tulad dito -7, parang normal lang. Ang okay lang kasi nga lalo na naglalakad ka, kaya hindi ka masyado nakakaramdam ng hindi ka masyado nakakaramdam ng lamig dahil naglalakad. At syempre na rin siguro dahil walang hangin ngayon. At saka hindi rin pumatak yung snow ngayong araw. Pag pumatak ditong snow guys, hindi ka makaramdam ng lamig, baliktad. Pag pumatak yung snow katulad na karang araw, hindi ko pa nga na-edit yung yung mga video. Naglakad ako dito, pinapawisan ka sa loob. Kasi normal lang, kahit 0 degrees ang temperature. Kasi pag lumakas yung snow, hindi siya masyado kalamig, baliktad. Saka wala siyang hangin, pero pagkatulad dito walang snow, tapos nang ganito ang klima, bumababa ng temperature, sobrang lamig. Tapos pag humangin pa yun, parang napopros ka, pero pag walang hangin, okay lang naman. Kaya maganda lang dito dahil maka-experience ka talaga ng 4 na season, yung sabi ko ngayon, na after winter, tag-ulan, hindi katulad din sa atin na may bagyo. Normal lang ditong ulan, parang sa atin dyan, ambon-ambon na medyo makapal naman ambon, tapos mawala-wala. Tapos pag summer dito, baliktad, pag summer dyan sa atin mainit. Dito pag summer, mainit din, nangingitim kaya kasi, di ba nagbabike lang kami during summer. So pag summer, nagbabike lang kami, hindi ako naka-gloves, na late ko lang na-realize na umiitim na pala yung umiitim yung kamay. Grabe. Pindot mo tayo sa ating para makatawid sa pedestrian lane. Di ba? Umusok-usok na, minum ka pa ng mainit. Yan, patawid na tayo. Dati nanonood ka lang ng movie, no? Kikita mo lang yung snow. Parang isipin mo, ang ganda kaya dyan. Snow, maganda naman, maka-experience ka talaga sa ganitong buhay. Lalo pag tapos nakikita mo pag salita ka, umuusok-usok yung bunganga mo. Ngayon dito ganun din. Para kang kumakain ng Parang hindi ka masyado Then pag naman dito, pag fall, yan, autumn, maganda rin kasi nga dito mo lang din ma-experience yung nag-iba-iba yung kulay, yung mga dahon ng kahoy. Ang galing, no? During winter, makikita mo mga kahoy, akala mo patay na, pwede na pang gatong, yung pala buhay. Pag winter, during fall, naglalagasan lahat ng dahon niya. Tapos tutubo na naman yan pag pag pa-summer. Tutubo. Tapos saka lang siya malalagas pag taglagas talaga, pag season ng taglagas. Kaya ang galing, no? Doon ma-experience mo talagang ganun. Ang ang ganda.
Kaya ano na rin. So yun nga no, kailangan lang talaga natin dito ano ka ng buo yung decision mo bago ka pumunta dito, para hindi ka mag ano, may mga iba kasi ng pag pumunta dito undecided na ano lang, naengganyo lang sila sa mga kaibigan or may nagyaya, pero hindi pala sila totally ano yung decision is buo. Kaya pagdating dito mahirapan ka, nag-a-adjust, lalo sa may mga pamilya na homesick, naalala, naiiyak, lahat ganon. Kaya ma-experience ko talaga dito. Kahit naman ano, kahit naman wala kang pamilya pa, katulad sa atin single, di ba? Wala pang pamilya, pero syempre may pamilya ka pa rin na iwan doon, kapatid mo, mga pamangkin mo, parents mo, mamimiss mo pa rin kasi nga hindi katulad yan katulad yan, Negros ako. And then ang ano ko province Negros province ko yan, tapos sa Manila ako nag-work. Anytime kasi kahit maliit lang ang sweldo, pero may 5k ka lang, makauwi ka na, balikan na yon, makakuha ka na ng ticket promo, balikan, tsaka wala pa isang oras nakalanding na kasi eroplano, tapos travel ka na masakyan. Dito hindi, laan mo talaga isang buwan mong sahod talaga, ilaan mo para maka uwi ka dyan. Isang ano mo lang yan, isang ride lang papuntang Pilipinas, balik ka naman dito, ganun din. At saka ang biyahe hindi basta-basta, ilang destinasyon pa, so connecting flight ka pa. Dito pa lang Canada hanggang example Hong Kong, tumatakbuan ng 15 na oras sobra. Hong Kong to Philippines naman din, pag landing mo ng Philippines katulad sa amin, Negros pa, uwi ka rin, sasakay ka aeroplano ulit. So, di ba grabe ang travel mo, so pagod ka talaga pag dating mo dyan. Tapos dito late dito yung oras, kaya ang tawag ito, kung birthday mo dyan, pagdating mo dito magbe-birthday ka ulit, no? Kasi late ang oras. Yung tipong tag niyan, at saka yung balat mo dito napipiris din kasi yung mukha mo, kaya hindi ka masyado napapawisan dito kasi malamig yung klima. Pero pag summer, grabe din ang init dito. Pag winter, grabe kalamig. Pag summer, ang init ganun din, diba? So ganito yung may experience mo pag dito ka sa Canada. Learn from your experience. So yan ang sinasabi ko, na kailangan buo talaga yung decision mo pag pumunta ka dito. Hindi basta-basta maging isang OFW, lalo na pag pamilyado ka dyan sa Pinas. Kailangan mo makipagsapalaran. And then siyempre pag narinig nila Canada, akala nila mayaman ka na. Uy, may Canada ka pala na anak, uy, may Canada ka na asawa, uy, may ganito, ganyan, ganun. Patong mo natin sa snow yung kape. Kaso parang tumutulo yung sipon ko, no? Kusak ang sipon. Yun nga, isa sa mga pa dyan, pag kapunta ka dito sa Canada, is yung nila tingin sa US, marami ka ng pera. Tapos pag maraming yan pera kasi nakakanada, oy, buti yan sino nagkakanada, sana all may Canada, oy, pahingi naman ng ganun. Parang maisipin nyo guys na kahit sabihin natin Canada maganda siyang lugar, dito pagdating sa health benefits, hindi katulad dyan sa Pinas talaga na wala, yun ang difference niyan. Wala dyan sa Pinas ang katulad dito. Dito priority lahat, patas, walang mahirap mayaman dito. Kahit marami pang burluloy mo, dami mong suot ng mga ginto-ginto dyan, hindi ka papansin ng tao. Kasi nga dito pantay lang, di ba? Kahit mga boss mo nga hindi mo pwedeng tawagin ma'am and sir, dyan lang sa atin na kailangan talaga sinasamba, no? Lalo pag may-ari, pag may dumating may-ari ng company, takot ka. Minsan nga sa Pinas, may-ari mabait yung mga galamay lang yung ang mga galamay lang yung feeling boss feeling tagapagmana, di ba, no? Real talk tayo yan guys, man talaga sa Pinas. Pag ikaw nasa mataas na posisyon, yun sa mababang posisyon, ang tingin na talaga sa iyo is iba.
magkaiba yung level. Depende talaga sa level ang tingnan nila dyan. Diba? Siyempre, lalo pag ikaw yung nasa posisyon na ikaw nakipag-usap palagi sa may-ari, so napakataas nilang tingin mo sa sarili. Pero pagdating dito sa ganun, wala yan. Walang binatbat. Pantay-pantay lang yung batas dito. Pantay-pantay lang ang trato. Kaya walang crew, walang manager, walang director, walang ano. Patas lang dito ang ano, ang tingin, trato. May-ari man yan. O, di ba? Christmas party nga namin kahapon. Nako, ang employer pa, yung may-ari pa mismo ng kumpanya ang pupunta sa iyo, yakapin ka pa. Tapos sasabihan kami maraming salamat, ganun. Hindi sila naiilan, kahit sino ka man, kung sino kaharap, kahit ano. Napaka-humble ng tao dito. And then pagdating naman sa work, ano naman ang ano dito, maganda. Kahit na sobrang tagal na ng order ng customer, nagalit na galit na yung customer dahil matagal ang order. Pag once binigay mo yung order mo, sila pa yung magti-thank you, sila pa yung magsasabi sa'yo have a nice day, o diba? Ito yan, nag-complain siya kasi tagal na ng product niya. Pag binigay mo, sila pa yung magsalita sa'yo ng merci, buongiorno, o diba? Sabihin pala, thank you, have a nice day, o diba? Siyempre French, no? Magmagaling-magalingan tayo ng French. Hindi pa tayo marunong. Ganun lang, sila pa magti-thank you, sila pa happy. Yung nagalit ng asayo, pag bigay mo ng product, sasabihan ka pang thank you, have a nice day, o diba? Napakahaba ng pasensya dito. Pero minsan, yung mga hindi taga dito talaga, yung mga migrate lang din na iba, yun pang mga may attitude talaga na customer, real talk yan. Pero mga taga dito, although na may mga taga rito rin na lokal na may mga attitude din nila is iba, yung mga ugali nila iba rin. Pero hindi naman lahat, mostly talaga dito is mahaba yung pasensya. Kahit naman sa atin ganoon din eh. Kahit saan naman ka lugar pumunta may mga tao talaga na mapanira ng araw mo, may mga tao rin eh. Kahit saan ka pa, walang perfect na na lugar na lahat ng tao iisa lang yung ang pag-uugali, hindi. So dito ganoon lang din para sa atin, pero mostly talaga dito is ganoon. Talaga sila mahilig silang maghintay ng matagal, wala silang pakialam. Explain ka dahil mahaba yung pila. Magsusorry ka dahil dalawa lang, hindi. Nang sila pa yung magsorry sa iyo kung ganito ganyan. Sa atin, diyan ka sa Pinas, sasabihin mo na, guys, sasabihin mo, ma'am, sir, sorry kasi natagalan gito ganyan. Nag-explain ka, sorry natagalan yung pag-serve ng product kasi ganoon. May kulang kami, may absent kami, kulang kami sa manpower. Sasagutin kayo, wala kaming pakialam. Magsarado kayo, o di ba ganoon, no? Wala kaming pakialam. Sa kasalanan niyo 'yan, o di ba? Wala ka ng karapatang magpaliwanag dahil hindi nila iniisip na gutom ka rin. O sabihin natin na restaurant 'yan. Kaya nga pumunta sila dahil gustong kumain, tapos gutom sila. So naintindihan natin 'yan kasi nga kaya nga nagtayo ko ng restaurant kasi para makakain yung mga taong hindi na magluto. Pero hindi naman sa ganun kasi siyempre mga trabahador, tao lang din, nagtatrabaho rin sila, nagugutom din, o di ba? So kailangan din nila mag-adjust. So intindihin mo rin minsan talaga ang ganun ang sitwasyon. So hindi ka pwede mag-explain diyan kasi sabihin mo na kulang sa taon o ganyan, sabihin ka na ay wala kaming pakialam, problema niyo na yun, bakit kami problema, o di ba ganun? Dito hindi, ibang-iba guys. Pag dito ka, hindi mo na kailangan mag-explain. Minsan nakita nga nila na kulang kayo, tapos papunta ka doon, ikaw pa nag-assemble ng product, tapos pumunta ka doon, parang bisibisihan ka. Pagdating ng customer, sabihin mo, sorry ma'am, sorry sir, dahil ay hindi, huwag kang mag-sorry, gaganon ka. Naintindihan namin yon, keep your time, o ganon. Tatanungin ka, ikaw lang mag-isa, dalawa lang kayo, kulang kayo, o ganon. Tatanungin ka pa na, kakamustahin, okay, o di ba? Sabihin na, hindi, huwag kang mag-sorry. Dahil hindi mo yung kasalanan. Kasi alam nila talaga na dito, mga bata kasi dito guys, iba, hindi katulad dyan sa atin na hindi katulad dyan sa atin na pag ka dyan, pag awol ka, mayroon kang suspension ka, may ganun ka, no show ka, suspension. Dito hindi, pag ayaw ng bata pumasok, wala kang magagawa, diba, ganun. Pag ayaw nila, wala kang magagawa, wala mong pilitin kasi kahit tanggalin man sila or ganun pa rin. Sa atin dyan,
terminate kapag ito ganyan, kiso ganun. Dito wala, ibang iba. Kaya alam ng mga tao dito na pag kulang or ganun, parang nakikita niya busy ka, naintindihan na agad nila. Minsan nga pag sa drive-thru, dahil late ka nag-take, parang galit, pero pagdating ng window, tapos nakita ka nila, nakangiti ka lang, ngitian mo lang, explain, ay nako, napakabait ng customer. Sila pa yung magsusorry minsan. Kasi halimbawa, natarayan ka nila dahil ganun. Tapos pagkikita ng sitwasyon, sila pa yung magsusorry sa'yo. Magbabalik pa yun minsan na magsusorry or ganun. Sabi na, hindi, ano na yan. Sabihin mo na kulang kasi kami sorry. Na hindi sila magsasabi na ganun. So, yun talagang kinaibahan ng, ng lugar natin. Ewan ko ba't ganun, no? Na sa trabaho may mga tao talaga na mga feeling entitled talaga sa pagdating. Tsaka pinauso na daw na customers is always right. Wala naman yan nakasulat sa batas. Pauso lang yun ng tao na pag sabing customers is always right. Hindi yan customers is always right. Customers is always first. Sa food industry ganun ka, di ba? Kaya sabi nga, if you want a good service, be a good customer. Ganun lang yan, kasimple. Maging mabait ka rin kasi nga parehas lang kayo tao eh. Hindi mo na kailangan na apakan siya, sabihan siya na masama. Dahil tawid mo na, o diba ganito dito guys, pag tumawid ka sa linya, automatic talaga yung mga sasakyan hihinto. Prioritize dito tao tsaka bike. May dumadaan man na sasakyan or ay may mga dumadaan or wala, basta nakikita sa pedestrian lane or crossing, kusas lang humihinto, diba? Yun ang sasabi ko no. So malapit na ako sa bahay, haba-haba rin ng mga pagbablog natin no. So pag napanood dito ng lahat, so may mga idea rin kayo makukuha. At saka may mga idea rin kayo kung ano ang pagkakaiba ng tao dito at saka dyan, at saka pagkakaiba ng pag-uugali. So ganun. Mostly talaga pag customer ako, masusunod ako or ganun. Kung nasa tama ka talagang nasa tama ka naman, ay hindi ko naman kinakonsente minsan yung mga empleyado mo kung diyan ka sa Pinas, lalo pag mali. Kailangan mo rin bigyan ng sanction yung pero kung wala ka sa tama, kahit customer ka, hindi open sabihin na customers are always right dahil walang batas na nakasaad yan. Pag ako yung kanyuti, ganon. Tapos pwede ko mo nang pagalitan, mag-complain ka in a nice way or sabihin mo ganito ganyan or gano'n, gawa natin yung paraan. Pero yung magsalita ka naman ng sobra-sobra na nakababa ng dignidad ay ibang usapan, yung pangit kasi gano'n. So sabihin mo na customer ako masunod, customers always right. Ay hindi, latad mo muna yung, kaya sabihin mo latad mo muna yung batas kung saan nakikita na customers always right. So medyo madilim na parte dito no, tingnan mo yan. So yan yung bahay namin sa gilid lang ng daan. Yan di ba? Yan lang. So snow na talaga. So pag niramdam na ako ng pagod, din ako magpapala ng yelo. Bukas na lang. Rest day ko naman bukas. Magpapala kasi bawal dito hindi magpala sa harap ng bahay kasi mumultahan ka. Ngayon na. At ako ay pauwi na. Karating ako ng bahay. Yan po yung namin tirahan. So 20 to 25 minutes walk, diba? So nag-start ako mag-vlog kanina. Paglabas ko sa store sa sakto 25 minutes nandito na ako. At yung dala kong tea ay medyo malamig na. Yan po ay nagpala na yung mga kasamahan ko dito. Perfect naman. Nagpala sila. So yung basura namin, tanggalan ko yung mamaya ng yelo kasi tatapon yung basura. So dito na ako guys sa aming bahay. Maraming salamat sa panood. Naway mayroon kayong matupupulot na aral sa bayan. May mga matutunan din kayo sa vlog natin ngayon. So dito na tayo. So, goodbye guys. Good luck sa ating journey dito sa Canada. So apply na po kayo dito at ma-experience nyo rin 4 na season. See you next vlog.